May problema ang Europa sa depensa. Sa totoo lang, napakarami nitong problema sa seguridad, pero may isang issue na maaring mas mahalaga kaysa sa iba. Sa mabilis na nagbabagong mundo, pilit binubuhay muli ng Europa ang lakas militar at estratehiya nito. Muling itinatayo ang mga hukbo, binabawi ang kapangyarihan at sinusubukang alalahanin kung paano muling maging makapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Pero kailangan ng Europa ng leader. At dahil tila binabalewala na ng Estados Unidos ang mga kaalyado nito sa transatlantic, malinaw na hindi na si Uncle Sam ang gagawa ng trabahong iyon. Kailangang maging sapat ang lakas ng alyansa sa depensa ng Europa para tumayo sa sarili nitong mga paa. Kailangan din nito ng malinaw na direksyon, kung ano ba talaga ang nais nitong maging at kung ano ang handa nitong ipaglaban. May kailangang magdesisyon. Ibig sabihin, may isang bansa sa Europa na kailangang manguna at umangat sa hamon. Nakataya ang kinabukasan ng kontinente at wala ng oras na dapat sayangin. Kaya maglaro tayo ng kaunti. Huminto sandali, mag-isip at tukuyin kung aling bansa sa tingin mo ang pinakaangkop na manguna sa Europa sa hinaharap. Pero kahit alin pa ang pinili mong bansa, ikinalulungkot naming sabihin na mali ang napili mo. Binabati ka namin. Dahil halos lahat ng bansa sa Europa, maliban sa pinili mo, ay naniniwalang hindi sapat ang kakayahan nito para mamuno. At ngayon, malamang bubuo sila ng panibagong komite at gagawa ng isang matinding pahayag para ipaliwanag kung bakit mali ang desisyong iyon. Ito ang malungkot na katotohanan. Sa panahong desperadong kailangan ng Europa ng leader, mas malalim pa pala ang problema nito sa pagpili ng mamumuno kaysa sa inaakala ng marami. Kaya narito ang mga bansang maaaring manguna sa kontinente at ang mga dahilan kung bakit hindi tatanggapin ng Europa ang alinman sa kanila. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Bodge Job. Habang sinisimulan natin ang pagtalakay sa parang European tour ng mga hindi ka nais-nais na pagpipilian, may isang bagay muna tayong dapat linawin. May ilang kasalukuyang leader sa Europa na aktibong kumikilos pagdating sa depensa, maaring bilang mga individual na bansa o bilang bahagi ng European Union o ng NATO Alliance. May ilan sa kanila na babanggitin natin habang nagpapatuloy ang usapan. At kung may mga pagkakataon na hindi natin babanggitin ang pangalan ng isang leader, kadalasan ay dahil mas pag-uusapan natin ang mas malawak na sitwasyong politikal na humahadlang para maging tunay silang epektibo. Pero sa kabuuan, mas tutuon tayo sa mga bansa kaysa sa mga individual. Sa larangan ng depensa, mas mahalaga ang mga pambansang polisiya at mga dekadang estratehiya kaysa sa kahit sinong leader. At dahil pabago-bago ang mga namumuno sa mga bansang European, mahirap umasa na ang isang partikular na leader ay magiging mahalaga pa sa loob ng ilang taon. Kaya simulan natin sa paghugot ng mga bansa mula sa listahan. Una na ang United Kingdom. Isa itong bansang may matagal ng reputasyon ng malakas na militar at isa sa may pinakamagandang record sa mga modernong digmaan. Kilala ang militar ng Britain sa mataas na kalidad ng training, disiplina at advanced na teknolohiya. Isa rin ito sa pinakaaktibong nagmo-modernize ng kanilang puwersa at nakakuha ng malawak na karanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo nitong ika-21 siglo, lalo na sa ilalim ng War on Terror. May kakayahan ng Britain sa isang Blue Water Navy, isang napakalakas na Air Force at sarili nitong nuclear arsenal. Ang kanilang mga strategist ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo at ang kanilang special forces ay palaging pinupuri ng ibang bansa. Sa larangan ng geopolitics, napakalawak ng impluwensya ng Britain, miyembro ito ng Five Eyes Alliance, isa sa mga nagtatag ng NATO at pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, malabong makuha ng United Kingdom ang buong tiwala ng mga kapwa bansa nito sa Europa bilang leader ng kontinente. Isa sa mga dahilan ay ang katotohanang ginugol ng Britain ang nakaraang dekada sa pagsasabing ayaw na nitong maging bahagi ng Europa. Bagamat hindi direktang sinisisi ng ibang bansa ang kasalukuyang liderato sa Brexit at sa mga tensyon na dulot nito, malinaw pa rin na mas pinipili nilang mag-ingat at panatilihin ang distansya. Hanggang ngayon, may duda pa rin sa tunay na commitment ng Britain sa Europa. Madalas ding questionin ng mga maimpluwensyang boses sa kontinente kung ano ba talaga ang long-term vision ng Britain bilang bahagi ng Europa o bilang isang ganap na independent na bansa.
May pera at expertise ang Britain sa depensa pero hindi malinaw kung ano talaga ang plano nito para sa sarili nito. At kung hindi malinaw ang direksyon nito, mahirap itong pagkatiwalaan na hindi muling tatalikod sa Europa sa hinaharap. Bukod pa rito, marami pang ibang dahilan kung bakit hindi rin perpektong leader ang Britain pagdating sa depensa. Isang paulit-ulit na tema ito. Kung ang isang bansa ay nahihirapang ayusin ang sarili nitong militar, malamang hindi rin ito magandang sundan ng iba. At dito pumapasok ang problema ng Britain. Hindi ganoon kalaki ang kanilang armed forces. May humigit kumulang 137,000 active personnel at nasa 32,000 reservists. Nahihirapan silang mag-recruit ng bagong sundalo at ang kanilang army ay higit sa kalahati na ang ibinaba ang laki mula noong matapos ang Cold War. Dagdag pa rito, tila nawawalan na ng tiwala ang publiko sa kanilang militar at sa mga layunin nito. May problema sa recruitment system at sa kalidad ng buhay ng mga sundalo. Kaya maraming potensyal na recruits ang umaatras. Ayon pa sa isang survey noong February 2025, 11% na lang ng Gen Z adults ang handang lumaban para sa kanilang bansa. Ang British Navy, na dati ay alamat sa lakas, ay ngayon ay humihina na umaabot sa 2/3 ng kanilang fleet ang nangangailangan ng maintenance sa anumang oras. Patuloy ding nababawasan ang kanilang personnel at may mga duda kung kaya pa ba nitong protektahan ang English Channel sa oras ng digmaan. Sa larangan naman ng politika, hindi rin nasa magandang posisyon ang Britain para manguna sa kahit anong international na organisasyon. Ang dalawang pangunahing partido ay tila humihina, habang ang mga bagong alternatibo ay hindi pa rin nakakakuha ng sapat na suporta, lalo na sa global stage. At kahit nagmomodernisa ang militar sa tradisyonal na paraan, tila nahuhuli naman ang liderato nito sa pag-adapt sa mabilis na pagbabago ng warfare. Kailangan ng Europa ng leader na tunay na nakakaunawa kung gaano kabilis magbago ang paraan ng pakikidigma at kahit alam ito ng Britain sa teorya, hindi pa nito ganap na naipapatupad sa praktikal. Kaya mula sa Britain, lumipat tayo sa isa pang nuclear power ng Europa, ang France. Sacre bleu, please not you. Sa papel, mas may matibay na dahilan ang France para manguna kumpara sa Britain. Hindi tulad ng UK, miyembro ito ng European Union at mayroon itong ikalawang pinakamalaking militar sa panahon ng kapayapaan sa buong kontinente, bagamat kamakailan lang itong nalampasan ng Poland. Tulad ng Britain, isa rin ang France sa may pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit may isang mahalagang kaibahan. Ang nuclear deterrent nito ay may kakayahan sa himpapawid at dagat, hindi lamang umaasa sa submarines gaya ng Britain. Ang militar ng France ang isa sa pinaka-advanced sa buong European Union. Mayroon itong mga katangian ng isang tunay na military power, sariling aircraft carrier at blue water navy, locally produced na advanced fighter jets, main battle tanks, mobile artillery, at isang defense industry na mas malawak kaysa sa karamihan ng ibang bansa sa Europa. Tulad ng UK, may sapat ding karanasan ang France sa mga operasyong militar sa ibang bansa. Pero hindi tulad ng UK, kamakailan lang ay aktwal na nagsagawa at namahala ang France ng sarili nitong mga operasyon sa labas ng bansa. Sa kabuuan, mas malinaw na pinagkakatiwalaan ng ibang bansa sa Europa ang France pagdating sa diplomasya, depensa at foreign policy, isang bagay na hindi ganap na naibibigay sa Britain. Pero dahil mas okay na opsyon ang France, hindi ibig sabihin na isa na itong magandang pagpipilian. Para sa France, ang pinakamalalaking problema nito ay nasa politika, ekonomiya at diplomasya. Isa na rito ang posibilidad ng isang malaking krisis sa utang. Sa nakaraang taon, naging malinaw na nahihirapan ang France sa pananalapi at may mga usapan pa sa international community tungkol sa mga pansamantalang solusyon kasama na ang posibilidad ng bailout mula sa IMF, isang bagay na halos hindi maiisip para sa isang bansang tulad ng France. Pero bakit hindi na ito imposible? Dahil ang problema sa pera ng France ay kasabay ng krisis sa politika, palit ng palit ang pamahalaan, halos kasing bilis ng pag-ikot ng isang gulong ng keso matapos itong itulak pababa sa gilid ng Louvre Pyramid. Kahit gaano pa kalakas ang France sa ibang aspeto, sapat na ang mga problemang ito para pagdudahan ng ibang bansa sa Europa kung karapat-dapat ba itong mamuno. At dagdag pa rito, ang kasalukuyang leader na si Emmanuel Macron ay may mahigit isang taon na lang sa pwesto, ayon sa panahon ng pagsulat. Sa kasalukuyang sitwasyon, tila sigurado na ang kanyang susunod ay hindi agad tatanggapin ng publiko.
Lumalakas pa ang posibilidad na manalo si Jordan Bardella mula sa far-right National Rally na maaaring magbago ng direksyon ng France, hindi lang sa depensa kundi sa kabuuan ng bansa. At syempre, nariyan din ang mga problemang direktang may kinalaman sa militar ng France. Dahil sa kaso ng France, hindi sapat na malakas ang militar. Kailangan din itong pagkatiwalaan at dito pumapasok ang issue. Sa mga nakaraang operasyon nito sa ibang bansa, lalo na sa rehiyon ng Sahel sa Africa, hindi maganda ang naging impresyon ng France. Sa katunayan, may ilang gobyerno sa rehiyon na mas pinili pang makipagtrabaho sa Russian Wagner Group na lalo lamang nagpalala sa sitwasyon ng seguridad. Kung ilalagay ang France bilang leader ng depensa ng Europa, posibleng madamay ang buong kontinente sa reputasyon nito. Hindi lang yon, may matagal ng reputasyon ng France na ginagamit ang ideya ng European defense bilang paraan para isulong ang sariling interes at pagkatapos ay hinihingi ang suporta ng buong Europa. Hindi rin lihim sa kontinente na para sa France, laging uunahin ang sarili nitong interes. Kaya hindi mahirap isipin na kung papayag ang Europa sa pamumuno ng France, baka mauwi lang ito sa sitwasyon kung saan pangalawa lang palagi ang ibang bansa. Isa pang kakaibang problema ng France ay ang sobrang eagerness nito na manguna. Sa halip na magbigay ng kumpiyansa, nagdudulot ito ng pagdududa. Hindi salamat France sa pag-lead, kundi mas parang medyo kakaiba kung gaano mo kagustong mamuno. At sa huli, para sa ilan, ito pa ang pinakamasamang pagpipilian. The worst choice. Mula sa France, pag-usapan naman natin ang ideya na ang Germany ang mangunguna sa Europa sa digmaan at malamang may naiisip ka ng problema agad dito. Pero bago iyon, tingnan muna natin kung bakit may punto ang ideyang ito. Ang Germany ang may ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kasunod lamang ng Estados Unidos at China. Sa loob ng maraming taon, kinilala ito bilang isa sa mga pangunahing leader ng European Union. Malaki ang naging papel nito sa paghubog ng politika at ekonomiya ng Europa. Bagamat madalas itong pintasan dahil sa pagiging mabagal magdesisyon at sobrang impluwensya, sa pangkalahatan ay tinitingnan pa rin ito ng ibang bansa bilang isang asset, hindi pabigat. Malakas ang manufacturing sector ng Germany, kaya may potensyal itong maging sentro ng defense industry ng Europa sa mga susunod na taon. Tulad ng France, gumagawa rin ito ng sariling military equipment, lalo na para sa land forces. Dagdag pa rito, nasa gitna ng Europa ang lokasyon ng Germany, kaya kaya nitong harapin ang mga issue sa depensa mula Western Europe hanggang sa Eastern flank na nakaharap sa Russia. At ang bagong liderato ng Germany ay tila seryoso sa pagpapalakas ng depensa at muling pag-armas. Aktibo silang nagtutulak ng pagbabago sa pananaw ng bansa sa estratehiya ng Europa, kabilang na ang posibleng papel nito bilang pangunahing staging area sakaling magkaroon ng malawakang digmaan laban sa Russia. Sa kabilang banda, ito ay Germany. At ang track record ng Germany sa Europa noong ika-20 siglo ay malinaw na nakatatak na sa kasaysayan. Ito ang bansang 2 beses nagtangkang pamunuan ang pananakop sa Europa sa loob lamang ng 30 taon at parehong nabigo. Ito rin ang direktang responsable sa Holocaust at isa sa pangunahing dahilan ng 2 pinakamalalaking digmaan sa kasaysayan ng mundo na may tinatayang 100 hanggang 120 milyon na nasawi. Isang pamana iyon na hindi basta-basta nalilimutan ng Europa at hanggang ngayon ay malalim pa rin ang epekto nito sa maraming bansa sa gitnang at silangang Europa. Maging sa mismong Germany, ramdam pa rin ang bigat ng kasaysayang iyon habang patuloy ang pagsisikap ng bansa na matutunan at harapin ang mga aral ng nakaraan. Ibang-iba na ang modernong Germany, walang duda roon. Ngunit sa mga bansang likas ng nagdududa sa interbensyong militar ng Germany, madali pa ring tingnan ang kasalukuyang pag-usbong ng remilitarization, ang pag-angat ng partidong AfD, at ang pagguho ng dating rules-based international order, at magtanong kung matalino ba talagang ideya na bigyan muli ng malawak na kapangyarihang militar ang Germany. Hindi rin ito simpleng usapin ng ibang bansa. Malaking bahagi ng populasyon ng Germany mismo ang sumasang-ayon sa ganitong pag-iingat. Sa loob ng maraming dekada, sinadyang umiwas ang Germany sa malawakang militarisasyon hanggat maaari. Kaya kung ang France ay masyadong handang manguna, ang Germany naman ay kabaliktaran. Hindi malinaw kung handa ba talaga ang bansa o ang publiko nito na akuin ang ganitong klaseng papel kahit pa magkaroon ng pagkakataon. At natural, ang kasaysayan ng Germany ang pinakamabigat na issue sa usaping ito. Pero hindi lang iyon ang problema. Ang Germany ang unang bansa sa listahang ito na walang sariling nuclear arsenal.
At tulad ng ibang bansa sa Europa na susunod nating tatalakayin, ang kakulangan nito ay malaking kahinaan kung ang pinag-uusapan ay pamumuno sa isang kontinente na may dalawang nuclear powers. Kung ang Germany ang mangunguna sa depensa ng Europa, babaguhin nito ang buong strategic balance kung saan kasalukuyang kumikilos ang Britain at France. Sa pinakamasamang senaryo, maaari itong magtulak sa isang sitwasyon kung saan ang isang leader mula sa Germany o kahit sa ibang bansa sa listahang ito ay hindi sinasadyang maglalagay sa Britain at France sa posisyon na kailangan nilang isaalang-alang ang paggamit ng kanilang nuclear arsenal. Bukod pa rito, may sariling hamon ang Germany sa loob ng bansa. Kahit may malaking pondo para sa remilitarization, mabagal ang implementasyon nito dahil sa red tape at politikal na hindi pagkakasundo. Ang kasalukuyang mga leader nito, bagamat mas nakatuon sa depensa, ay pansamantala lamang at walang garantiya na ang susunod na pamahalaan ay magpapatuloy sa parehong direksyon. At kahit malaki at teknolohikal na advanced ang German military, kulang ito sa modernong combat experience at malayo pa sa antas ng pagiging fully combat ready. The new kids got a gun. Tingnan mo sa silangang hangganan ng Germany at makikita mo ang isang bansang may mga kalakasan na direktang tumatapat sa ilan sa pinakamalalaking kahinaan ng Germany, ang Poland. Matapos ang maraming henerasyong napasailalim sa pamumuno ng mga Soviet at bago pa roon ng mga German, pati na rin ng iba pang mananakop sa kasaysayan nito, kasalukuyang nasa gitna ang Poland ng isang malaking military transformation. Kamakailan lang, nalampasan ng Warsaw ang Paris at naging may hawak ng pinakamalaking militar sa European Union at wala itong planong huminto. Plano ng Poland na gumastos ng hanggang 5% ng GDP nito para sa depensa ngayong taon. Target din nitong bumuo ng peacetime military na lampas 300,000 na sundalo habang mabilis na ina-upgrade ang hukbo, Air Force at buong defense industrial base, marahil mas agresibo kaysa sa kahit anong bansa sa Europa. Malinaw na natutunan ng Poland ang mga aral ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine at determinado itong tiyakin na hindi na ito muling malalamon ng anumang expansionist na kalaban. Ang Poland ay tunay na seryoso sa continental defense. May malinaw itong pananaw sa sariling limitasyon at sa mga kakayahang kailangan nitong buuin. Isa itong bansang kumbinsido na balang araw, ito ang magiging pangunahing frontline ng depensa sa kontinente at posibleng siya rin ang hahawak ng linya kahit pa magdesisyon ng ibang kaalyado na sumali o hindi. Mas handa at mas mabilis itong mag-adjust kumpara sa Britain. Hindi ito kasing driven ng France na maging leader sa lahat ng bagay at mas praktikal ito kaysa Germany pagdating sa agarang remilitarization. Pero kahit mahalaga ang ganitong uri ng determinasyon, hindi sapat ang passion para maging tunay na leader ng buong kontinente at alam ito ng Poland. Ang dahilan kung bakit sobrang bilis ng pag-armas ng Warsaw ay hindi dahil sa sobra itong may pera o likas na militaristikong lipunan. Sa katunayan, masakit at mabigat ang prosesong ito para sa Poland kahit alam nilang kinakailangan ito. Hindi rin sinusubukan ng Poland na lampasan ang mga high-tech na militar gaya ng France o Germany. Ang ginagawa nito ay humabol lamang at mabilis dahil napakalaki ng agwat na kailangan nitong isara bago pa ito tuluyang makaharap sa Russia. Matapos ang maraming dekada sa ilalim ng Soviet influence noong ika-20 siglo, ang Poland ay may militar na noon ay halos kapareho rin ng lumang sistema. Umaasa ito sa mga lumang Soviet equipment at ang military leadership nito ay matagal na nakaangkla sa dating paraan ng pakikidigma. Ang defense industry nito ay may potensyal pero kulang sa development at kailangan ng malalaking investment at imported na hardware para lang makapagsimula ng seryosong modernisasyon. Nagawa ng Poland na maayos ang transition na iyon pero isa pa rin itong militar na nasa proseso ng pag-aaral at pag-unlearn ng mga lumang sistema. Kaya sa totoo lang, wala pa itong sapat na karanasan o kaalaman para akuin ang papel ng leader ng buong Europa at alam ito mismo ng Polish leadership. Sa estratehikong pananaw, iba ang focus ng Poland kumpara sa karamihan ng mga kaalyado nito sa Europa. Ang pangunahing iniisip nito ay isang malinaw na banta sa silangan, Russia. Kaya nakatuon ito sa pagiging frontline state, hindi sa mas malawak na papel tulad ng power projection, continental coordination o naval strategy, mga kakayahang hindi nito kailangang unahin sa ngayon. Lumalaki ang militar ng Poland pero nasa proseso pa rin ito ng pagsasama ng sarili nito sa mas malawak na European defense system, parehong sa strategic at tactical level. Dagdag pa rito, kulang pa rin ang Poland sa isang fully developed indigenous defense industry.
Malaki ang dependency nito sa Estados Unidos para sa ilan sa pinakamahalagang military capabilities at umaasa rin ito sa South Korea para sa ilang bahagi ng modernisasyon nito. Ibig sabihin, may limitasyon ang autonomiya nito, isang bagay na hindi ideal para sa isang bansang gustong manguna sa depensa ng buong kontinente. At sa kabila ng pag-unawa ng karamihan sa Europa sa dahilan ng Poland, at kahit pa may paghanga o pag-ayon sa bilis ng kanilang paghahanda, may nananatiling maliit ngunit matinding tanong sa likod ng isipan ng iba pang kabisera sa Europa. Mabilis ang muling pag-armas ng Poland, unti-unti itong nagiging isang military powerhouse sa isang kontinente na sa loob ng maraming dekada ay nakatuon sa kapayapaan at kooperasyon. At kahit may tiwala ang Europa sa intensyon ng Poland kaya itinuturing ito bilang isang kapareha, hindi pa rin sapat ang tiwalang iyon para kilalanin ang Warsaw bilang isang leader.